Okay, next vlog natin, lifestyle inflation, energy inflation, medical care inflation, at saka food inflation. So, isa-isahin natin. Yung lifestyle inflation, yun yung palaki ng palaki yung gastos mo without uh, without increasing your savings. Kumbaga, gastos ka lang ng gastos to maintain your lifestyle, pero yung savings mo in the long run nawawala or nababawasan. Pag nawala yung savings mo, bangkarote ka parat. Pag nawala yung savings mo, bangkarote ka. So yun yung sinasabi nating lifestyle inflation, dahil sa pag-maintain mo ng lifestyle, nawawalan ka ng savings. So yung energy inflation, so ano tong energy inflation na to? Ito yung pagtaas ng presyo ng kuryente at pagtaas ng petroleum products, presyo ng petroleum products. Pag tumaas yung presyo ng petroleum products, tataas yan. Presyo ng bilihin, basic commodities, pamasahe, tataas. So lahat tataas. Dahil lang doon sa pagtaas ng presyo ng langis at saka yung pagtaas ng presyo ng kuryente. Okay? Yun yung energy inflation. Yung medical care inflation, yun yung pagtaas ng health, ng medical services and healthcare. Hindi lang yung pagtaas ng presyo ng gamot, pagtaas ng mga fees ng mga doktor, fees ng laboratory, pagtaas ng hospital bills, yung hindi mo na makontrol. Medical care, medical care inflation ang tawag dyan. So, yung food inflation naman, yung pagtaas ng presyo ng pagkain o ng mga pagkain na bibili natin sa grocery o sa mga palengke. So, yun lang yan. Madagdag ko lang, yung energy inflation affects lahat ng bagay na sakop ng inflation rate. So, ibig sabihin, tumaas yung presyo ng langis o ng petroleum products, lahat apektado. So, may domino effect yun. So, yung mabutit na lalaman natin yung mga terms na yan kasi mabuti nang aware tayo sa mga terms na yan para kung alam natin yung mga terms na yan, makakadiskarte tayo sa buhay. So, yun lang po.